Nako, si Ted Filon, may masamang pangitain na pwedeng mangyari kay BBM ngayong 2026. Si Ted Filon, ay ewan ko lang kung bakit niya nasabi to. Itong sinasabing pangitain niya na pwedeng mangyari kay Junior, baka naman magaling na manghula to. O baka naman nakikita na talaga niya ang pwedeng mangyari ngayon. Baka nakita niya kung saan na nagsipagpunta yung kakampi ni Junior ngayon, baka doon na sa kabila, gumagapang. Ganoon naman kasi talaga sa politika. Kung saan yung kinakampihan ng taong bayan at nakikita nilang ay tatagal sila sa pagiging senador ba yan or kung ano mang posisyon sa gobyerno, kakampi sila doon. Tapos lang election, kaya magkakaalaman kung kanino kakampi ang mga yan. O ito po, panoorin po natin yung pangitain dyan ni Ted Filon. Naku, ito si Ted Filon, may sinasabi siya dyan tungkol kay BBM. Yung mga 1530 vloggers tuloy ngayon, mukhang kakabahan na naman dito sa sinasabi ni Ted Filon. O ito, Ted Filon ha. Ay 2026, magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. When you say lame duck, baby girl, ang turing sa kanya, nawawala na yung saysay ng kanyang puder. Opo, at dahil po sa ang halalan paparating na sa 2028 panguluhan, so itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan. Magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang... Yung sinasabi kasi niya nga, yung lame duck, sinasabi niya, pagdating kasi sa politika, parang ang ibig sabihin kasi niyan, yung parang wala ka ng silbi, yung wala ka ng asim, kumbaga wala ka ng hatak sa politika, siyempre, yung iba, iiwanan ka. Parang ganun yung nakikita niya. Pero masyado pang maaga ha. Bilang Pangulo, 2026 pa lang, sasabihan ka ni Ted Filon na ganun ka. Totoo bang mangyayari yan? Yun siguro, ayon yan sa nakikita po ni Ted Filon ngayon. Baka naman real talk talaga yan at hindi lang basta hula-hula yan. Ayon po dito sa mga nag-comment sa video na yan. Sabi ni Abel, ay i-impeach na lang si Junior. 3 more years is bad for lame duck president. O nga kasi, 2026, matagal pa yung 2025. Ngayon nga, nararamdaman na ng iba. May gumagapang na daw sa kabila. Sa 2026, kung magkakatotoo man yung sinabi ni Ted Filon na lame duck president, ay kailangan ng palitan. Oo, kailangan ng palitan. Hindi na kailangan patagalin pa. Weak leader talaga kung ganun, kung mangyari yan. Sabi ni Marianet, baka mabaliktad na si BBM ang ma-impeach. Kapag lumamang yung oposisyon, tiwas na si BBM. Posibleng mangyari yan ha. Kasi ngayon sa Senado, kay BP Sara, nakita nyo naman yung ibang senador, nagsasalita na. Mukhang ayaw talaga nila. Tapos ngayon, kay Junior, merong impeachment complaint. Sabagay, dadaan pa muna dyan sa Kongreso. Pero sa Kongreso, sana mapalitan yung speaker dyan. Pag napalitan yung speaker dyan at napalusot yung impeachment dyan ni BBM, nako, iyan na ang hinihintay ng karamihan. Sabi ni Boyko, saludo kay Manong Ted Filon. That is real talk. Yan ang sabi ko sa real talk po talaga yan. Dapat noon pa man ina-anticipate na yan ni PBBM. Dapat alalanin niya na hindi habang buhay ay nasa posisyon siya. Sabi ni Henry, bihira na lang ang mga mamamahayag na nagsasabi ng katotohanan na pawang katotohanan lamang. Para sa akin, isa yan si Ted Filon na talagang bumilib ako dyan ngayon. Nakaraan, doon sa kabila, na mahilig makisawsaw sa issue ng pamilya, doon ako bumilib. Pero nung may pinaimbestigahan siya sa Senado, sabay tahimik, ay ayoko na nun. Mukhang malabo yun. Bigla lang tatahimik. Bakit nananahimik? Ito sabi ni Eduardo, tama po, ganyan politika dito sa amin. Walang permanenteng kaalyado o kaibigan. Pero hindi naman lahat yan. Meron namang ibang naiiwan kung talagang paninindigan yung pagkakaibigan nyo kahit dalawa na lang kayong naiwan sa grupo. Ngayon kasi, hindi naman siguro bulag yung karamihan. Kung ano na yung nangyayari ngayon, yung mga kampi-kampihan. Nagsasalita naman siguro, napanood nyo naman siguro sa balita na sino yung kakampi kay BP Sara, sino yung gusto ma-impeach. Tapos, yung si Claire, na medyo Claire, nagsalita na rin. Mukhang
mukhang pabor na pabor kay BP Sara. Kaya malabo. Para sa akin, malabong ma-impeach talaga si BP Sara. Kasi pag pina-impeach nila, mukhang maraming magagalit talaga. Makikita ng ano yan eh, makikita ng ibang senador na pwedeng mangyari sa kanila. Sila yung pag-initan. Yung mga senador kasi ang pag-initan dyan. Tapos, sinisilip nila ngayon, paano nakapasa dyan sa Kongreso. Nako, mukhang mababalikan yung mga pumirma dyan ha. Kagaya kahapon, may post po si Amy Marcos, yung mga pumirma ay pwedeng makasuhan. Nako, tagam. Abangan natin yan. Baka naman, iba ang ma-impeach dyan. Ha? Kaya pa ba? Ipagtanggol. Ako may mga nagsabi, nahihirapan na daw silang ipagtanggol ha. Kaya nyo yan. Oo, kung meron namang 1530, tuloy nyo lang. Sana Mukha naman kayong mga ganyan. Sige lang. Yan dito na lang. Thank you. Bye-bye.